Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 22 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:02 ng umaga. Araw po ngayon ng Saturday at medyo mapagi dito sa Los Angeles. Nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa mainit na balita na itong INC ay sinasabi ay yung pagdala kay Duterte sa Netherlands ay nawalan daw tayo ng sovereignty. Yun po ang tatalakayin ko ngayon. Ang title ko po ngayon ay Kung mga abogado lang sana, baka pwede pa. Yung magsalita ng ganun ay alam naman natin ang mga abogado eh. Alam natin kung paano magsalita ang mga abogado. Talagang nililito nilang mga tao niyan. Kung mga abogado lang sana, baka pwede pa. Pero INC, magtalakay ng sovereignty, hindi pwede. Hindi pwede. Ako nga, hindi ako nagkwan dyan eh. Hindi ako nag-subject matter niyan. Kasi alam ko na kwan yan eh. Ginagamit lang yan ng mga abogado o ng mga politiko para lituhin ang tao. Opo. Ginagamit lang yan, yung salitang sovereignty. Opo. Nililito lang ang mga tao o niluluko o kaya ay gustong yung malinaw na gusto nilang palabuin pa. Yun po yan, kaya gumagamit sila niyan na ang sabi ng INC o yung Iglesia ni Cristo ay nawawala daw yung ating sovereignty o nilalabag lang natin yung ating sovereignty. Opo, o ibinigay natin ang ating sovereignty sa banyaga. Yun ang sinasabi nila eh. O, ay kung mapakinggan po yan ng hindi nag-aaral o yung mga tamad mag-research o yung mga umaasa na lang sa mga title lang, ay madadala talaga. Karamihan kasi sa mga tao ay tamad mag-aral po eh. Tamad magbasa. Tamad mag-research. Kaya, kung ano yung sinasabi ng iba, ay yun na rin yun. Yun na rin ang ilalakad nila. Ganun po. Yun na rin ang paniniwala nila. Kaya ganyan. Kaya parating may ganyan. Pero ang pagkaalam ko dyan, mga abogado, pero hindi po yung mga lingkod ng simbahan. Hindi dapat ginagamit yan. Marami silang sinasabi, itong Iglesia ni Cristo, marami silang sinasabi yan, pero dito lang ako mag-focus sa sinabi niya na sovereignty, nalalabag. Dahil nga dinala si Duterte sa ICC. Ayan po ang tatalakayin ko ngayon. Kasi nga po, ang simbahan ay lingkod ng Diyos. Opo, ang mga simbahan po, o kahit anong relihiyon yan, nagbabasa po ng Biblia yan at doon silang kumukuha ng mga idea nila. Ganun po yan. Sila ay lingkod ng Diyos o nilalakad nila ang mga salita ng Diyos. Yan po in general term, yan po ang trabaho ng simbahan.
yung mga salita ng Diyos inilalapit nila sa tao. Kaya sa akin, kahit anong relihiyon mo ay okay yan para po sa akin. Pero nga ay kung nakita ko na hindi tama o sumasalangsang ka dun sa turo ng Diyos, ay sasabihin ko, hindi ba? O, ipapaliwanag ko. Ngayon, ayun nga, kasama na dyan ang Iglesia ni Cristo, yung lingkod ng Diyos o mga simbahan. Pero, dyan po, nakasulat po dyan sa Biblia, at marami pong verse dyan, o parang ganun ang pagkasalita, only God is sovereign. Yan po ang nakasulat dyan. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay sovereign. Hindi pwede. Kung nag-aaral ka po ng Biblia, o nababasa mo sa Biblia, only God is sovereign. Ayan po. And He can do whatever He want. Yun ang sinasabi natin na sovereign. Ay ipipilit naman itong mga Iglesia ni Cristo na ito, nawawala daw yung sovereignty natin o yung soberenya natin. Paulit-ulit nilang sinasabi, ay niluluko lang ang mga tao dyan eh. I wish Philippines nga hindi natin maprotektahan eh. O, tatanungin ko po kayo, sovereign ba tayo dyan sa West Philippine Sea? Hindi po eh. Saan ngayon ang sinasabi nyo na sovereign? Na kung talagang pag-aaral natin ang salitang sovereign, dapat dyan gagamitin. Sa territorial disputes, dyan gagamitin. Ay pagdating dito sa korte, ay bakit naman na pati sa korte gagamitin yung sovereign? Parang wala sa hulog. Hindi ba? Wala sa tamang pananalita. Gagamitin mo ang sovereignty sa korte, sa international court, ay samantalang ang linaw naman nung ginagamit din nila, alam ko ginagamit din nila yan eh. Yung galing kay Kibuloy, yung Romans 13, obey governing authority. Alam ko po, ginagamit din nila yan. Obey governing authority because there is no authority that is not established by God. All authority that exists now was established by God. Ayun ang ginagamit nila. Ang ICC po ay hinayaan ng Diyos na ma-establish yan. Allowed. God allowed. So, susunod tayo dyan. At ang mga authority po may hierarchy. Opo, may hierarchy po yan. Aywan ko ba kung hindi itinuturo ng mga ministro yan na ang authority may hierarchy. At tinalakay ko na po dito isang araw, yung hierarchy ng authority, pati po sa demonyo mayroon. Pati sa demonyo, mayroon silang hierarchy of authority. Opo, na nai-record dyan doon kay Daniel. Nung nanalangin po si Daniel, nanalangin sa Diyos, pinakinggan ng Diyos at agad-agad nagsugo ng anghel para tulungan siya, si Daniel. Pero yung Daniel, yung anghel, sinabi niya kay Daniel ay nadili ako kanya ng 3 weeks eh. Nadili ako kasi may humarang sa akin. Yung anghel naman ng demonyo na mas malakas sa kanya. Yung anghel ng demonyo ay hinarang siya. Ngayon, sinakluluhan lang ako kanya ni Michael. Malakas yun si Michael eh. Kaya nga, mayroon din silang hierarchy of authority, pati mga demonyo. At galing nga sa Diyos yan eh. Yung principle na yan na hierarchy of authority, galing po sa Diyos yan. Opo. At lahat yan, makikita natin yan kahit na sa eskwelahan eh, hindi ba? Sa eskwelahan eh, may mga authority ang teacher eh.
ay principal, hindi ba? May supervisor, may hierarchy po eh. Kahit na sa military, ganun. O, sa pulis, kahit na sa bahay, hindi ba? O, mayroon tayong mga magulang na siya ang pinakamataas dun sa bahay o dun sa tahanan. May hierarchy po lahat yan ng authority. Bakit sasabihin nyo na wala yung sovereignty? Hindi ba? Kung kukuhan yan, mas mataas po ang ICC. At sinabi na po yan ng Supreme Court. Nagtatanga-tangahan na lang yung ibang tao. Sinabi na po yan, unanimous decision na mayroong karapatan ang kwan sa atin, ang ICC, kahit na umalis na tayo. May karapatan sila doon sa mga kaso na naganap noong member pa tayo. Yung mga kaganapan o yung mga complaint na naganap nung member pa tayo ay may karapatan pa ang ICC. Oh. Yan po. Ay bakit ngayon ay itong INC sinasabi na nawala daw ang ating sovereignty? Adi nilalabanan nyo ang Supreme Court at saka nakasulat na po yan, written down in glory. Written down in glory na po yan. Nakasulat na po yan. Pero nga ay mga fake news talaga eh. Talagang nawawala daw ang ating sovereignty. Hindi po. Tao lang yan eh. Na lilitisin nila, isang tao lang yan. O siguro mga 9 na tao yan na nakasulat dun sa arrest warrant. Binura yung 8 ata. Ganun po yan. Pero bago ko ibibigay yung mga Bible verse para patunayan sa inyo na only God is sovereign. Kaya dapat kung gagamit kayo ng salita, ng sovereign niya, isipin nyo, ang Diyos yan. Hindi pwede hindi pwede ang country, hindi pwede ang state, o hindi pwede ang presidente. Kasi mananagot siya eh. Katulad ngayon na nangyari kay Duterte, hindi ba? Ang akala niya sovereign siya. Pero hindi May Diyos kasi nasisingil at nangako po ang Diyos, I will repay. Sabi po ng Diyos, vengeance is mine. Do not take revenge, my friend. Sabi niya, do not take revenge. Vengeance is mine. Sabi niya, I will repay. Sabi niya, ay nangako siya Ay dituto pa rin niya yan. Pangako po yan ay yun na nga, sinabi lang, ituto pa rin niya Ayan pa, pangako. Ay hindi lang pangako yan Doble na pangako yan kasi inuulit-ulit po Inuulit-ulit. Makikita mo dun sa kung iba't ibang author, iba't ibang yung nagsulat ng Biblia kasi 66 books yan At ang nagsulat ata kung hindi ako nagkamali ay 17 sila o 15 Ganon ang sinasabi nila, only God is sovereign. Hindi ba? Ay bakit uungkatin itong mga lingkod ng Diyos na nawawala daw yung sovereign niya o yung sovereignty natin? Ay kalukuhan po yan. Ang mga kaharian po, sa record po ng buong daigdig, ang mga kaharian o mga imperyo o ang mga superpower, halos hindi tumatagal ng 300 years. Opo. Halos hindi tumatagal. Kasi nga, wala namang sovereign talaga Pag lumampas ka na o pag sumubra ka na, ay aalisin ka na ng Diyos. God set up kings and remove kings and kingdoms. Yan po ang nakasulat. God set up. Siya ang nagtatatag dyan o siya ang naglalagay dyan ng mga hari o kaharian. Pero siya din ang nagtatanggal. Ay, ano ang sinasabi niyong sovereign dyan? Ang bansa po kung minsan nabubura yan. Nawawala kasi sinasalakay sila ng kalaban nila. So, anong sovereign yan? Hindi ba?
West Philippine Sea nga. Ang tanong ko po sa inyo, may sovereignty ba tayo dyan? Wala. Kung ano ang gusto nilang gawin dyan ng mga Chinese, gagawin nila. Baka nga sila pa ang may sovereignty dyan eh. Kung titignan natin ngayon. Hindi ba? Gamitin nyo yan dyan sa West Philippine Sea na may sovereignty tayo dyan. Gamitin nyo Hindi dito sa kaso o sa hierarchy ng mga korte. Established na po yan eh. Written down na nga yan eh. At natuwa po yung mga biktima. Written down in glory. Natutuwa sila kasi sinabi ng Supreme Court, mayroon silang pakialam. Lahat ng mga kaso na nangyari nung member pa tayo. Lahat ng kaganapan na nangyari. Hindi ba? Ngayon, itong kaganapan ngayon, hindi na nila pakikialaman yan. Kasi nga, 2025 na yun daw hindi raw naungkat, hindi raw nagamit ang Article 59. Article 59. Yun ang sinisigaw ng abogado eh. Yun ang nilalakad niya eh. Ay mali po yun. Questionable po yan. Yung Article 59 na yan. Kailangan kasi kung nakasulat dyan, may reason. At yung reason mo tama o mayroong reasonable reason. Magkukumplik po yan kung naaresto na. Magkukumplik. Kasi doon sa Section 3, basahin nyo po, pending arrest yan, sabi niya. Pending arrest. Pwede kang mag-bail siguro. Ang ibig sabihin nun, o imminent release. Pwede yun. Ay kung nahuli ka na, wala na yan kasi ang pulis, doon ka dadalhin sa nag-request. Sino ang nag-request ng arrest? Doon mo dadalhin yung inaresto mo Alangan naman na ilalagay dyan sa Pasay City Court. Kalukuhan yan. Bakit ilalagay doon? Hindi ba? Una-una, walang kakayahan ang Pasay City Court na hawakan niyang ganyan tao. Ay baka lusubin lang yan dyan eh. Hindi ba? Lulusubin lang yan. Adi na wala yan. Hindi ba? Pupunta yung mga abogado dyan, magngangangal lang, hindi ba? Parang ganun kay Panilo, hindi ba? Umaarte lang si Panilo, ayan, hindi ba? Nung nagkita sila ni Trillanes doon sa doon sa Julio Vargas Street, doon sa bangko, hindi ba? Na nangako si Duterte magbibigay siya ng waiver. Pagdating doon si Panilo ang humarap, hindi ba? Ay sabi naggangangalgal lang si Panilo eh. Ay hindi kanya pwede yan. Labag sa batas yan, sabi niya. Labag yan. Ay ganun lang po eh, hindi ba? May karapatan daw yung tao na i-secure yung yung bank secrecy law, hindi ba? Ayun eh, nilitsural lang si Trillanes. Ay ganun lang po talaga eh. Pero hindi po nawawala yan. At yan po ang inaabangan ngayon ng mga tao. Ang dalangin ng mga tao ay mabuksan, hindi ba? Ayan nga, ay dininig na siguro ng Diyos kasi nga, na-impeach na si Sarah, ay pwede nang buksan yan. Hayaan nyo po muna na batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila, at salamat po sa inyong lahat, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si A.B. Compio, si Joey Valenzuela. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romir Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, Arci Guillermo, Joseph Angelo, Myra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yadong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Rabud Junior Rojas,
Jael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Cuco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arjad Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coabag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muo Briac, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Nag-comment pala kahapon si Concepcion Barsi. Salamat po sa comment mo. Ay umaayon siya doon sa sinulat ko. Kawawa daw talaga ang ating bansa. At saka yun si Winnie Lynn Rosales, nag-comment din siya. Ay salamat po sa comment, ano? At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan at panoorin at suportahan. Ito po sila, ano, si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausig, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atatago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. Ano? O sige po, at tayo tuloy-tuloy na po, ano? Ang sinasabi ko dito ay kung abogado kasi ang nagsasalita na nawawala yung ating soberenya, ay okay na padadaanin ko na Pero kung ang nagsasalita ay lingkod ng Diyos, ay babarahin ko yan. Ito po, ano, ang Bible verse, ano, pwede akong magbigay ng hanggang 100 na Bible verse, pero 3 na lang ang pinili ko. Daniel 4, verse 35, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Yan po, ano, ay saan ngayon ang sovereignty mo dyan? Ay nothing nga All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. He does, ang he dito ay ito yung Panginoon natin, ano, he does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand or say to him, what have you done? Ayan po, ano, hindi pwedeng sabihin sa Diyos na ano itong ginawa mo. Wala makapagsabi na ganyan. Pero pwede mong sabihin yan na stupid ang Diyos, pero sisingilin ka niya. Ganun lang po yan. Ang ibig sabihin yan. O, pwede mong sabihin na, what have you done? Pero hindi mo pwedeng questionin ang Diyos O, yun ang ibig sabihin. Kaya nga, sovereign siya. Only God is sovereign. Ulitin ko lang po, ano? All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Now, itong he, Diyos po ito, he does according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. No one can restrain his hand. Ayan po yun ang sovereign. No one can restrain his hand or say to him, what have you done? Ayan po. Maliwanag po yan, ano? 1 Timothy 6:15. Which he will display at the proper time. He who is the blessed and only sovereign. Ginamit na naman po ang salitang sovereign. Pero ang iba ay ginamit ang potente. Aywan ko kung ano yung potente. Pero dito sovereign Ano? He who is the blessed and only sovereign, the King of kings and Lord of lords. Ayan po.
ay paano mong lalabanan yan? Hindi ba? Kung nabasa mo yan, ay He who is the blessed one, who is the blessed and only sovereign, King of kings and Lord of lords. Saan ngayon ang sinasabi ng mga iglesia ni Kristo na nawala yung sovereignty natin? Wala naman tayo talagang sovereignty Wala Nilalakad lang yan ng mga abogado para bayaran sila, para ipakilala sa mga tao na mayroon kang karapatan, may jurisdiction ka. Yan nga, yung salitang sovereign. Pero ako, hindi ko ginagamit yan kasi alam ko, magbabayad ka. Kung gumawa ka ng kasalanan, pagbabayaran mo yan. Hindi ba? Hindi ka sovereign. Hindi ba? At yan na nga ang paliwanag ko, ang mga kaharian po dito sa lupa, hindi naman tumatagal Temporary lang yan. Hindi ikaw ang sovereign. Hindi ba? Pero pilit na ginagamit po yan ng mga abogado. Pilit nila. Pero ako, naintindihan ko po yan. Na lahat tayo dito ay accountable. Kaya hindi tayo sovereign. Isaiah chapter 40, verse 22 hanggang 23. He sits enthroned above the circle of the earth. Ayan po. Circle of the earth. Kaya nga noon pa ay alam na ng Biblia na ang earth ay circle. Wala pang vernacular, hindi ba? Wala pang eloplano na makakakita na circle yan. Wala pang nag-navigate o circumnavigate the earth. Na si Sebastian Elcano, hindi ba? Nakasama ni Magellan. Yun ang nakabalik doon sa Portugal. Kaya sabi nila, ang earth ay circle. Nakabalik sila iba ang dinaanan nila. Hindi ba? Circumnavigate the earth. Sebastian Elcano na tauhan ni Magellan. And its people are like grasshopper. Para lang daw habang nakaupo ang ating Panginoon doon sa circle of the earth, aywan ko kung saan yan, ay basta intindihin lang natin yan. And its people are like grasshopper. Para lang tipaklong ba yan? Grasshopper He stretched out the heavens like a canopy. Canopy. Parang kisame, hindi ba? Kisame ng bahay, hindi ba? He stretches out the heavens like a canopy and spread them out like a tent to live in. Ayan po siya ang naglagay dyan ng kalangitan, hindi ba? Mga bituin, mga kung ano-ano ang naan dyan, hindi ba? He brings princes to meaningless and reduces the rulers of this world to nothing. Ayan po, hindi ba? Siya ang sovereign. Hindi ba? Ang mga tao po o ang mga, yan nga, nakasulat yan, ay para lang grasshopper, sabi niya. At ang Diyos po ang naglatad ng kalangitan na parang canopy, parang kisame. Hindi ba? Parang tent ang nakasulat dito. At he brings princes to meaningless. Walang kabuluhan, hindi ba? Yung mga prinsesa o kung ano yan, mga hari siguro yan, hindi ba? And reduces the rulers, hindi ba? Ganyan kay Duterte, hindi ba? Na nagmalabis, hindi ba? And he bring rulers of this world to nothing. Ayan nga. Hindi ba? Saan ngayon ang sovereignty dyan? Wala. Kasi nga, only God is sovereign. Tayo ay lang, pansamantala lang tayo dito. Mamamatay nga hindi ba? May limit Ay, ang limit ay, ang Diyos nga walang limit There is no end. At saka, dahil sa kwan niya, dahil sa
holiness niya ay nakakatakot siya o hindi tayo makalapit sa Kanya. Para siyang marvelous light na hindi natin pwedeng ma-approach. Ayan po. At isa pa, ang nakakatakot dyan sa Diyos ay He can do whatever He want. Yan po. Kahit na halimbawa, yung mga Romans, ay pwede niyang sabihin, bukas wala na kayo eh. Pwede niyang sabihin yan. Magwawakas na kayo. Pwede yan. Si Duterte, halimbawa, sasabihin niya ay God is stupid. Sasabihin niya, God is stupid, hindi ba? Ay pwede niyang sabihin yan. Pero bandang huli, ay Diyos pa rin ang masusunod. Kahit na sinabihan niyang ganun. Yan po ang sinasabi ko. Kaya ako, nakikita ko po dito, yung mga pangyayari na ganyan, Diyos na po ang gumagawa niyan. Opo, na hindi na kontrolado ng mga tao. May plano ang mga tao, pero hindi na nila alam ano mangyayari, ano ang magiging resulta. Ganun po yan, kasi nga God is sovereign. Hindi na maintindihan ang mga pinaggagawa ng mga tao. Isipin mo ba na yung unity ay dahil lang sa salitang tambaloslos, hindi ba? Nagkawatak-watak sila? Poor God, sabi po ang nakasulat sa Biblia, poor God give us both. Binibigyan daw tayo ng dalawa. The will and to do. Ayan po, hindi ba? Yung will, ibinibigay sa tao eh. Yung will, na ito ay bumaliktad na ito ay magsalita ka ng ganyan, tambaloslos. The will, yung halimbawa, yung gusto ng mga tao, na dalhin na yan si Duterte sa ICC. Sino po ang naglalagay dyan sa damdamin ng tao? Diyos po eh. Kasi nga ay iniisip nila na wala din mangyayari dito sa local court, hindi ba? Walang mangyayari. For it is God who give us both the will, yung will, and to do. Yung to do, the circumstances to do. Lahat ng yung mga pangyayari, Diyos po ang gumagawa niyan para dumating sa ganun. Para maintindihan nyo. Kaya wala pong sovereignty ang tao. Wala. Hindi ba? Niluloko lang tayo ng mga abogado. Kunyari mayroon tayong sovereignty, pero kung pag-aralan mo, ay West Philippines nga, wala tayo dyan eh. Wala tayong sovereignty dyan. Sige po, at hanggang dito na lang po, at panalangin ko po sa Panginoon na sa ating pakikinig ay tayo po ay nagkakaroon ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.